Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 236. Pakikipagkitang muli sa Ice Emperor. Sa tagpuan sa pagitan ng disyerto at bukid, ang ilang mga berdeng dahon ay paminsan-minsan ay pinalamutian sa buong disyerto. Ang mga piraso at piraso ng mga dahon ay maaaring napakabihira, ngunit kumpara sa monotonous na kulay gintong dilaw na buhangin sa loob ng disyerto, ito ay walang alinlangan na higit na nakapapawing pagod sa mata. Dahil malapit ang lugar na ito sa gilid ng disyerto, paminsan-minsan ay makakakita ang isang tao na dumarating at umaalis, kasama ang maliliit na grupo ng mga mersenaryo na bumalik pagkatapos manghuli ng mga magic beast sa disyerto. Isang figure ng tao na nakasuot ng itim na naglalakad sa pantay na tulan sa intersection sa pagitan ng disyerto at lupain. Ang figure ng tao ay may dalang itim na ruler na maihahambing sa kanyang taas sa kanyang likod. Ang medyo kakaibang kombinasyon ng tao at pinuno ay naging sanhi ng pagtataka ng mga dumaraan sa kanya. Gayunpaman, binaliwala lang ng nakaitim na binata ang mga nakakagulat na titig mula sa kanyang paligid. Unti-unting bumagsak ang kanyang mga yapak sa matibay na daan. Bagamat tila hindi masyadong mabilis ang kanyang lakad, kung pagmamasdan ng mabuti, mapagtatanto ng isa na ang bawat hakbang na ginawa ng binata ay tila masusing sinusukat. Ang distansya sa pagitan ng bawat hakbang ay halos pareho. Ang mainit na araw na tumama sa kaitaasan sa langit ay hindi naging sanhi ng kahit kay-titing na patak ng pawis na lumabas sa noo ng binata. Ang maaliwalas niyang paglalakad ay hindi mukhang nagmamadali. Sa halip, mukhang hinahangaan niya ang tanawin sa daan. Ang mabagal na paglalakbay ng binata ay nagpatuloy sa halos isang buong araw. Nang unti-unting bumaba ang mainit na araw sa kabila ng abot-tanaw ng disyerto, sa wakas ay huminto siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang malaking lungsod na lumitaw sa gilid ng kanyang paningin. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang maislan at makisig na mukha. Tamad na iniunat ni Xiaoyan ang kanyang baywang. Nang marinig niya ang malutong na tunog sa pagitan ng mga buto, tumawa siya ng mahina at iniabot ang kamay sa kanyang manggas. Ngumiti siya at sinabing, "Desert City. Nakarating na rin ako sa wakas. Guro, aayusin ba talaga natin ang medicinal pill para sa lalaking iyon?" Nakatayo sa buhangin, si Xiaoyan ay nakatitig sa malayong pasukan ng lungsod kung saan naglalabas-masok ang mga tao habang bumubulong siya na bahagyang nakasimangot. Ang lalaki na tinutukoy niya ay natural na ang ermitanyo na nagkataon na nakilala ni Xiaoyan noon sa Desert City, isa sa dating 10 malakas ng Jiama Empire, Ice Emperor, Hai Bagong. Hihihi. Bakit hindi? Dahil nandito na tayo, dapat tayong kumuha ng pabor mula sa isang dawwang sa daan. Ang matandang tawa ni Yao Lao ay napalabas mula sa loob ng ring. Bukod dito, hindi mo ba nais na makuha ang natitirang bahagi ng mapa? Bagamat nakakuha ka na ngayon ng Heavenly Flame, ang pag-upgrade ng Chi method sa hinaharap ay magiging mas mahirap. Bukod pa rito, ang Purifying Demon Lotus Flame ay medyo isang hindi kapanipaniwalang mga tao na makakahanap nito, kung mayroon kang madaling makakuha nito, sa iyo sa kontinenteng ito ng Daochi. Ngunit patuloy kong nararamdaman na ang lalaki ay hindi isang simpleng tapat na tao. Kinawian ni Xiaoyan ang kanyang kamay at sinabing, "Hihihi. Paano kung hindi siya simple at tapat? Kahit na mabawi niya ang kanyang lakas, siya ay isa lamang dawwang. Ano ang magagawa niya sa atin?" Bahagyang natawa si Yao Lao. Ngunit dapat lagi tayong mag-ingat sa iba kahit na hindi rin tayo malambot na persiman. Upang maging ligtas, dapat tayong gumawa ng ilang pagtatanggol na pag-iingat. Sinabi ko na sa iyo noon na kapag pinipino ang panggamot na tableta, maaari tayong magdagdag ng ilang karagdagang sangkap dito. Kung wala siyang masamang hangarin, lahat ay maaaring pag-usapan. Ngunit kung mayroon siyang masasamang ideya, natural na hindi tayo magpapakita ng anumang awa. Nang marinig ito, ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang bibig at ngumiti. Tumanggaw siya at mahinang sinabi, "Ito ay ganoon din. Gawin natin ang sinabi ng guro. Kung talagang makakakuha tayo ng pabor mula sa isang dawwang, magiging kapaki-pakinabang iyon. Ito ay totoo lalo na para sa paglalakbay sa Misty Cloud Sect 2 buwan mula ngayon.
Bagamat hindi ako nag-aalala tungkol sa pakikipaglaban hanggang kamatayan kay Nolan Yanran, ang mga matatandang iyon mula sa Mystic Cloud Sect ay maaaring gusto akong salakayin dahil sa galit at kahihiyan kung ako ay mananalo. Maaaring hindi masamang bodyguard ang Ice Emperor na ito. Hihihi. Ang katangian ng isang alchemist ay ang kanilang network. Hindi mo ba nakita ang pag-agaw ng Heavenly Flame sa pagkakataong ito? Sa pamamagitan lamang ng lakas ni Guhi, hindi siya makakasakay sa mga panloob na rehiyon ng disyerto. Gayunpaman, nagawa ng taong iyon na mag-imbita ng napakaraming malalakas na tao para tulungan siya. Sa huli, gumawa pa siya ng gulo sa lahi ng Snake People. Nakangiting sabi ni Yao Lao. Oo, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Tinapik niya ang kanyang heavy Zuan ruler at nagsimulang dahan-dahang maglakad patungo sa malaking lungsod na matatagpuan sa gilid ng disyerto. Matapos matagumpay na makapasok sa lungsod, tumayo si Xiaoyan sa kalye at tumingin sa paligid niya. Pagkatapos ay sinundan niya ang ruta mula sa kanyang memorya at naglakad patungo sa dulo ng kalye. Maya-maya, huminto siya sa pasukan ng isang lumang tindahan ng mapa na matatagpuan sa dulo ng kalye. Sa sandaling ito, sarado na ang pinto ng tindahan marahil dahil sa madilim na kalangitan. Isang mahinang liwanag ang tumama mula sa puwang sa pinto, na nagniningning kay Xiaoyan. Nakatayo si Xiaoyan sa pintuan ng tindahan at tinitigan ang hindi nakakabit na pinto. Hindi maiwasan ng kanyang puso na isipin ang kanyang kapalaran. Hindi niya inaasahan na sa random na pagtakbo noon, makikilala niya ang isang ermitanyo na si Dao Huang. Ang ganitong uri ng resulta ay talagang lumampas sa kanyang inaasahan. Matapos itagilid ang kanyang ulo at walisin ang kanyang tingin sa kalsada na kakaunti ang tao, tahimik na itinulak ni Xiaoyan ang pangunahing pinto. Pagkatapos nito, pumasok siya, pinaihit ang kamay at mariing isinara ang pinto ng gusali. Sa loob ng shop, isang moonlight stone ang naglalabas ng mahinang liwanag. Ang mainit at hindi nakasisilaw na kinang ay suminag sa buong silid hanggang sa medyo maliwanag. Ang silid ay may parehong mga dekorasyon tulad ng sa nakaraan. Ang pinsalang dulot ng labanan mula sa huling pagkakataon ay naayos na. Sa likod ng entablado na natambakan ng mga mapa, isang matandang lalaki ang nakayuko at masusing gumagawa ng mapa sa kanyang kamay. Sa sobrang abala niya, hindi niya naramdaman si Xiaoyan na tahimik na pumasok. Sa loob ng shop, may 4 pang tao na pumipili ng mga mapa. 3 ay lalaki at 1 ay babae. Ang kanilang mga damit ay napakaganda rin. Sa likod nilang 4, may ilang malalaking lalaki na may matipunong pangangatawan na nakatayo sa tabi nila ng magalang. Nang pumasok si Xiaoyan, ang 4 ay tumagilid ang kanilang mga ulo at nagtinginan. Gayunpaman, nang makita nila ang maalikabok na hitsura ni Xiaoyan, tumalikod sila at tamad na pinili ang mga mapa sa harap nila. Nang lumingon ang 4 na tao, tumalon ang tingin ni Xiaoyan sa kanilang mga mukha. Ang 3 lalaki ay may magandang hitsura ngunit ang kanilang mga mata ay may malabong pagmamataas na lubos na nakabawas sa impresyon ng mga tao para sa kanila. Ang ibang tao, ang ginang, ay nakasuot ng masikip na kulay pula na mahabang damit. Napakaganda ng kanyang hitsura. Sa kanyang figure na nakabalot sa pulang damit, ito ay lumitaw na katangi tangi at maayos. Ang 3 lalaking nasa tabi niya ay paminsan-minsan ay nagwawalis ng tingin sa kaakit-akit na likod ng ginang sa pulang damit. Isang pagsamba at pananabik ang sumisilip sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsamba na ito, tila may nakatagong takot sa babaeng ito sa pulang damit. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang grupong ito ng mga tao na tila kakaiba ang mga kilos. Lumipat ang tingin niya sa matanda at dahan-dahang naglakad patungo sa counter. Random niyang kinuha ang isang map scroll at tamad na binaliktad iyon. Nang marinig ang tunog ng pag-flip ng mapa, tumigil ang tinte ng matanda na parang umaagos na tubig. Gayunpaman, tulad ng unang pagkikita nila ni Xiaoyan, hindi niya iniangat ang kanyang ulo. Walang pakialam na sinabi niya. Pasensya na, sarado na ang tindahang ito para sa araw na ito. Kung kailangan mong bumili ng mapa, mangyaring bumalik bukas. Nang marinig ang karaniwang malamig at walang pakialam na mga salita ng matanda, hindi napigilan ni Xiaoyan na umiling. Ang matandang ito. Magsasalita pa lang si Xiaoyan,
Mabilis na kumilos ang dalawang malalaking lalaki at humarang sa daraanan ni Xiaoyan. Nakahawak ang kanilang mga kamay sa kanilang mga sandata sa kanilang baywang habang nakatitig sa kanya ng may mabangis na mukha. Ang biglaang eksena sa kanyang harapan ay naging sanhi ng pagkalugi ni Xiaoyan. Nasaktan ba niya ang isang tao nang hindi man lang nagsasalita? Agad siyang umiling, nalilito. Pagkatapos ay iniling ni Xiaoyan ang kanyang ulo patungo sa babaeng nakasuot ng pulang damit na mukhang may mataas na posisyon sa Desert City. Kapag si Grandmaster Bing ay gumagawa ng mga mapa, ayaw niyang maistorbo siya. Kaya naman, gusto kong problemayan ka para umalis muna. Ang ginang sa isang pulang damit na may magandang hitsura ay dahan-dahang naglakad at mahinang nagsalita. Bagamat malumanay ang boses ng ginang, hindi mahirap marinig ang pagmamalabos at hindi makatwirang tono sa loob nito. Huwag mong sabihin sa akin na alam ng mga taong ito ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makita niya na ang babaeng ito ay napakamaalalahanin para sa Haibodong, si Xiaoyan ay agad na nawalan ng malay habang sinabi niyang may pagtataka sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa sorpresa ni Xiaoyan, ang pulang damit na babae sa harap niya ay medyo nasaroon ng loob sa kanyang puso. Laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na ang matandang lalaki sa tindahan ng mapa na ito ay isang malakas na tao na may sobrang lakas. Kaya, sa tuwing may librerag oras siya, inuutusan niya ang kanyang pinakamamahal na anak na babae na pumunta rito upang batiin at magtanong tungkol sa matanda at gamitin ang lahat ng kanyang awtoridad upang mabigyan siya ng pinakamahusay na pangangalaga. Gayunpaman, hindi pinahahalagahan ng matanda ang kanyang pangangalaga. Sa tuwing darating siya, nakakatanggap siya ng malamig na balikat para sa kanyang lagnat na pagsusumikap. Ang babaeng may palalong ugali ay nahirapang tanggapin ang mga kilos ng matanda. Bagamat palagi siyang nakatanggap ng malamig na balikat, ang pulang damit na ginang ay may malaking tiwala sa kanyang ama. Bukod dito, sa isang pagkakataon, mahina niyang naramdaman ang nakakatakot na chi na hindi madaling ihayag ng matanda. Sa ilalim ng chi na iyon, napagtanto niya na siya lang ang may karapatang manginig. Kaya naman, sa mahabang panahon, iginagalang pa rin niya ang matanda sa kabila ng kanyang walang pakialam na ugali. Ang kanyang sunod-sunurin at masunurin na paraan ay madalas na naging dahilan upang ang ilan sa kanyang mga kasama ay hindi makapaniwala. Ang masunuring babaeng ito ba ay kaparehong tao ng layaw na babaeng demonyo na minsang naging sanhi ng malaking kaguluhan sa Desert City. Ngayon, pumunta siya sa tindahan para alalayan ang matanda gaya ng dati. Natural, ang saloobin ng matanda sa kanya ay walang malasakit gaya ng karaniwan. Maliban sa pasulyap-sulyap sa kanya nang pumasok siya, nabuhos ang atensyon nito sa mapa niya at tamad na mang-abala sa kanila. Sa mayabang nakatangian ng red dress lady, natural na may hinanakit ang kanyang puso na nahihirapang ipahayag kapag nahaharap sa ganoong pagtrato. Gayunpaman, ang sama ng loob na ito ay isang bagay na hindi niya maipahayag sa matanda. Sa makatuwid, si Xiaoyan, na pumasok sa oras na ito ay nagkataon na naging pantirya ng kanyang galit. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang spoiled na sigaw ng ginang at pasimpleng sinulyapan siya. Bigla niyang inihagis ang mapa sa kanyang kamay sa counter, isinandal ang kanyang katawan sa isang tabi at tumabi sa pagharang ng dalawang malalaking lalaki. Nang makitang hindi lamang si Xiaoyan ay hindi sumunod sa kanyang mga salita at umalis, ngunit sa halip ay naging mapagmataas at lumapit, ang mga kilay ng pulang damit na ginang ay naging patayo. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata at bahagyang itinaas ang kanyang snow white na baba. Ang nakapaligid na ilang malalaking lalaki ay may kabangisan sa kanilang mga mukha nang magsimulang palibutan si Xiaoyan. Itinaklap ng pulang damit na ginang ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib habang nakatitig kay Xiaoyan na may mapanuksong mga mata. Gayunpaman, nang siya ay handa na makita ang huli na humihingi ng awa, gumawa si Xiaoyan ng isang aksyon na naging dahilan upang siya ay lubos na natigilan. Hinailan ni Xiaoyan ang isang mapa gamit ang kanyang kamay at marahas na ibinato ito sa matandang lalaki na may hawak na isang napakakilalang posisyon sa puso ng ginang. Sabay hagis nito, bamulong ang bibig. Matanda, nagpapanggap ka pa bang walang pakialam? Gusto mo pa bang pinuhin ko ang gamot na iyon? Battle Through the Heavens. Kabanata 237. Pag-uusap.
Nang ang scroll ay malapit nang tumama sa katawan ni Hai Bodong, ito ay nagyelo sa pamamagitan ng biglaang pag-agos ng malamig na hangin. Agad naman itong bumagsak ng mahina sa tagiliran ng matanda. Pagtingin sa scroll na biglang na-freeze, kumikinang ang magagandang mata ng babaeng naka-red dress. Ito ay isa pang pagkakataon na nakita niya ang matayog na lakas ng matanda. Talagang walang ingat ang taong ito. Talagang nangangahas siyang maging bastos kay Grandmaster Bing. Talagang siya ay isang taong may maikling paningin ng isang daga. Medyo nanunuya ang tingin ng ginang habang nakatitig kay Xiaoyan. Maliwanag, hindi inakala ng babaeng nakasuot ng pulang damit na madaling pakakawalan ng matanda ang hanggal na lalaking ito na nakasakit sa kanya. Natural, ang lahat ng mga kaisipang ito ay ang wishful thinking ng ginang. Inilipat nga ng matandang lalaki ang kanyang atensyon mula sa mapa gaya ng inaasahan niya ngunit nang ang parang yelong tuyong mukha ay tumama sa nakaitim na suot na binata sa kanyang harapan, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang napakabihirang ngiti. Ang ngiting ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ng babaeng nakasuot ng pula, na magalang na naging lingkod dito sa loob ng mahabang panahon. Hihihi. Munting kapatid, sa wakas nakabalik ka na. Pinaghintay mo talaga ako. Inilagay ni Hai Bodong ang tinte sa kanyang kamay pababa. Ang kanyang tingin ay lumibot sa katawan ni Xiaoyan at isang kakaibang kislap ang mabilis na kumislap sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang buwang hindi pagkikita, mas lumakas talaga ang binata sa kanyang harapan. Bukod dito, sa katawan ng binata, mahinang naramdaman ni Hai Bodong ang isang bagay na kinatatakutan niya. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang heavenly flame. My God! Nahanap na ba niya talaga ang heavenly flame? Ang pag-iisip na ito na mabilis na kumislap sa kanyang puso ay nagdulot ng pagtataka sa mukha ni Hai Bodong. Ang titig na dati niyang tinitingnan kay Xiaoyan ay may emosyon na mahirap ilarawan. Wala akong pagpipilian. Si Old Sir ay may kailangan pa sa iyo. Natural, kailangan kong magmadaling bumalik. At kung wala akong tulong mula sa mapa ni Old Sir sa paglalakbay na ito, baka nahirapan akong abutin ang aking layunin kahit na gumala ako sa disyerto ng 1 taon. Tumawa si Xiaoyan. Hihihi. Anuman, kinukuha namin ang kailangan namin. Bahagyang kumunot ang ilong ni Hai Bodong habang nakangiti at winawagayway ang kanyang kamay. Bahagyang nagbago ang tuyong ekspresyon ng mukha habang nakatitig siya kay Xiaoyan sa medyo gulat na paraan. Sa gulat na boses, sinabi niya. Ikaw. Nakipag-ugnayan ka kay Reyna Medusa. Sa loob ng shop, ang mukha ng babaeng naka-red dress ay agad na natulala nang makita niyang hindi lamang hindi sinalakay ni Hai Bodong si Xiaoyan kundi masayang nagsimulang makipag-usap sa kanya. Ilang sandali pa ay bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Palihim na sinulyapan ng gilid ng kanyang mga mata ang binata na nakaitim na mukhang mas bata sa kanya. Hindi napigilan ng puso niya ang bahagyang selos. Matagal na niyang tinutulungan si Hai Bodong dito ngunit hindi pa niya ito pinakitunguhan ng ganoong kahinahunan. Itong lalaking ito. Galit na iniisip ng babaeng nakasuot ng pulang damit sa kanyang puso. Nang siya ay nagbabalak na magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga sa background ni Xiaoyan, ang mga salitang biglang lumabas sa bibig ni Hai Bodong ay naging dahilan upang siya ay agad na tumahimik na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Siyempre, hindi lang siya. Ang 3 kabataan at ang kaunting malalakas na malalaking lalaki sa tindahan ay tumahimik din sa kanilang katawan nang biglang banggitin ni Hai Bodong si Reyna Medusa mula sa kanyang bibig. Sa paligid ng disyerto, ang mabangis na pangalan ni Reyna Medusa ay sapat na upang maging sanhi ng takot ang sinumang tao. Sa panahon ng malaking digmaan noon, ang Reyna Medusa na ito ay minsang ginawa ang ilang mga lungsod sa mga bloodbath sa kanyang sarili. Ang kanyang mabangis na pangalan ay halos umabot sa punto kung saan maaari itong maging sanhi ng pagtigil ng isang sanggol sa pag-iyak. Itong lalaking ito. Nakipag-ugnayan talaga siya kay Reyna Medusa. At hindi siya patay. Sa loob ng shop, maraming mga tingin na puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala ang nakatingin sa binata na may dalang malaking itim na ruler. Nahirapang makabawi ang kanilang isipan. Maaaring may ilang mga tao sa mga lungsod na matatagpuan sa paligid ng disyerto na nakaligtas matapos makipag-ugnayan kay Reyna Medusa ngunit ang mga taong iyon ay pawang malalakas na tao na kilalang kilala. Gayunpaman,
ang binatang ito sa harap nila na wala pang 20 taong gulang. Paano ito magiging posible? Hihihi. Hindi ako pinalad na makipag-ugnayan sa kanya ng konti. Pero sa kabutihang palad, maswerte ako sa buhay ko. Kung hindi, hindi ako makikita ni Old Sir. Nagkibit balikat si Xiaoyan at nagbiro. Namumukod tangi. Ang talagang makatakas ng buhay mula sa kamay ng babaeng iyon at hindi na masugatan. Mas maraming bayani ang talagang lumilitaw sa mga nakababatang henerasyon. Sa tingin ko ang nakababatang kapatid na lalaki na iyon ay tiyak na pinakamagaling na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Jiama Empire. Nang marinig ito, agad na ibinoka ni Hai Bodong ang kanyang mga labi at sinabing may labis na pagtataka. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Tungkol sa bagay tungkol sa summit na tao, hindi siya sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Oh, hihihi. Oh, oo nga pala. Munting kapatid, iniisip ko lang, tungkol sa bagay na ipinagkatiwala ko sa iyo. Hinaplos ang mga tuyong kamay, biglang nagtanong si Hai Bodong na nakangiti. Oo, ito ang Sans Datura na kailangan mo. Hindi ito madaling mahanap. Sa kabutihang palad, naabutan ko ito sa sagradong lungsod ng lahi ng mga ahas. Dahan-daang tinapik ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang storage ring at lumitaw ang isang maputlang dilaw na halaman sa kanyang palad. Ang panlabas na anyo ng halaman na ito ay lubhang kakaiba. Nakabalot ito at nakapulupot na parang isang mahabang ahas na kulay dilaw. Sa tuktok nito ay isang ulo ng ahas na mataas ang taas. May bukol na laki ng kamao na nakausli sa tuktok ng ulo ng ahas. Ito ay kung saan ang kakanyahan ng natatanging mga halaman ay pinakamayaman. Hihihi. Nahihirapan talaga akong kapatid. Nagulat si Hai Bodong sa mga halaman nang ibukan niya ang kanyang bibig upang pasalamatan siya ng nakangiti. Ito ay nasa atin lamang kung ano ang kailangan ng iba. Kinaway-kaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at natuto mula sa paraan ng pagsasalita ni Hai Bodong habang nakangiti siyang sumagot. Sa loob ng shop, ang spoiled na magandang mukha ng red dress lady ay unti-unting umalis habang pinapanood niya sina Xiaoyan at Hai Bodong na nag-uusap sa gilid na parang walang tao. Kahit layaw at spoiled siya, hindi siya tanga. Sa pagtingin sa saloobin ng misteryosong matandang lalaki kay Xiaoyan at sa nilalaman ng kanilang pag-uusap, malinaw na alam niya sa kanyang puso na ang binatang ito na mukhang mas bata pa sa kanya ay tiyak na nagtataglay ng nakakatakot na lakas na hindi katumbas ng kanyang edad. My God! Saan nanggaling ang abnormal na nilalang na ito? Bakit wala akong narinig na isang batang malakas na tao na lumilitaw sa Jiama Empire? Ang ginang sa pulang damit ay nagmumuni-muni sa kanyang puso nang sumili ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Grandmaster Bing. Ang babaeng nakasuot ng pulang damit na naiwang mag-isa sa tabi ay nag-alinlangan saglit bago nagsalita ng mahiyain. Nang maputol ang kanyang pag-uusap, bahagyang pinagdikit ni Hai Bodong ang kanyang mga kilay. Sinulyapan niya ang pulang damit na babae at mahinang nagsabi. Maaari kang bumalik. Sa hinaharap, hindi mo na kailangan pang bumalik. Sabihin sa iyong ama na ang kanyang pakana ay medyo pangit. Nang marinig ang mga bastos na salita ng pagpapalayas ni Hai Bodong, ang ginang sa pulang damit ay bahagyang nawalan ng malay. Biglang namula ang kanyang mga mata at nakagat ang kanyang mga ngipin sa kanyang labi. Ang kanyang orihinal na intensyon ay kunin siya ni Hai Bodong bilang isang disipulo. Gayunpaman, nang sabihin ang mga salitang ito ni Hai Bodong, malinaw na pinutol nito ang kanyang pag-asa. Agad na nakaramdam ng matinding kalungkutan ang kanyang puso. Mga yapak ng ambon ang naging dahilan ng pagkabasa ng kanyang mahabang pilikmata. Ang kasalukuyang kanya ay malinaw na hindi nagtataglay ng kayabangan na itinuring niya si Xiaoyan sa ilang sandali lamang. Nang makita ang walang malasakit na ugali ni Hai Bodong, hindi maiwasan ni Xiaoyan ang umiling. Napakabagsik talaga ng puso ng matandang ito. Bagamat ang mapagmataas na ugali ng babaeng ito kanina ay nagresulta sa hindi magandang impresyon sa kanya ni Xiaoyan, siya ay nagtatrabaho sa Hai Bodong. Kaya lang, sa kabila ng pagsisikap na magustuhan siya ni Hai Bodong, ang matigas ang ulo at walang malasakit na matandang ito ay wala pa ring nararamdaman para sa kanya. Lumilitaw na medyo manipis ang damdamin ng matandang ito. Sa hinaharap, kailangan niyang maging maingat kapag nagtatrabaho sa kanya. Old Sir,
Sa iyong status, ang pagtrato sa isang babae na ganito ay medyo makakabawas dito. Hindi sanay na makakita ng isang babae na umiiyak sa magandang paraan, bahagyang umiling si Xiaoyan. Nilero niya ang isang kapirasong mapa sa counter habang pabirong binanggit niya ng nakangiti. Nang marinig ito, pansamantalang nag-ambala si Hai Bodong. Tiningnan niya ang nakangiting mukha ni Xiaoyan at ilang sandali pa, ngumiti din siya at tumango. Ang kanyang daliri ay nagpahid ng isang kulay dilaw na singsing na imbakan sa kanyang daliri at isang scroll ang lumitaw sa isang iglap. Tinapik ng daliri niya ang scroll at ipinutok iyon patungo sa babaeng naka-red dress. Sinabi niya sa medyo walang magawang paraan. Ito ay isang Lo Zuan Dao technique. Dahil nakita mong matagal mo na akong tinulungan, ibibigay ko ito sa iyo. Alam kong umaasa kang kunin kita bilang isang disipulo, ngunit wala talaga akong ganoong intensyon. Kaya, kunin mo ito bilang kabayaran ko sa iyo. Nataranta ang ginang sa pulang damit nang matanggap niya ang balumbon. Ilang sandali pa, nagpapasalamat siyang yumuko kay Xiaoyan at may malungkot na mukha, marahang umalis sa shop. Pagkaalis ng babaeng may pulang damit, mahigpit na sumunod ang ibang tao sa shop. Sa isang iglap, muling nawalan ng laman ang tindahan. Hihihi. Sa kalikasan, mas gusto kong maging malaya at hindi ako mahilig magturo sa mga estudyante. Kung susundin niya ako, wala siyang masyadong kinabukasan. Tinapik ni Hai Bodong ang mga balikat ni Xiaoyan at nagpaliwanag. Ngumiti si Xiaoyan at inilahad ang kanyang kamay patungo kay Hai Bodong habang nakangiti siyang sumagot. Old sir, ibinalik ko na ang bagay para sa iyo. Hindi mo ba dapat ibigay sa akin ang piraso ng mapa? Ah. Nang marinig ito, tumawa si Hai Bodong. Pinagsalikop niya ang mga palad niya at awkward na tumawa. Munting kapatid, noon ay nagkasundo tayo. Hanggat tinutulungan mo akong pinuhin ang medicinal pill para sa pagtanggal ng selyo, ibibigay ko sa iyo ang huling fragment ng mapa. Bukod pa rito, magkakaroon ako ng isang pabor sa iyo sa hinaharap. Sige. Saglit na tumitig ang mga mata ni Xiaoyan kay Hai Bodong hanggang sa medyo hindi siya mapalagay bago siya tumango ng ulo sa paraang walang pakialam. Binawi niya ang kanyang kamay at mahinang ngumiti. Sana ay hindi nagagawa ng ibang dahilan si Old Sir pagkatapos makuha ang medicinal pill. Bilang isang tao, ako. Maaaring may magandang ugali, ngunit hindi ko rin kayang madaig na lokohin na parang unggoy. Hihihi. Munting kapatid, ano ang sinasabi mo? May maling pangako ba sa pagitan ng malalakas na tao? Nakangiting awkward si Hai Bodong habang umiiling. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing may katiyakan. Hanggat kayang pinuhin ni munting kapatid ang medicinal pill na kailangan ko, hindi sisirain ng matandang ito ang aking salita. Hahaha. Iyon ang pinakamahusay. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Napakamot siya sa baba habang nakaharap kay Hai Bodong at nakangiting nagtanong. Dahil ganito, magsisimula na ba tayong magtrabaho? Ngayon, si Hai Bodong ay naliligaw. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumango. Oo, pakiusap. Gaya ng sinabi niya, mabilis niyang itinulak ang counter at inakay si Xiaoyan sa likod ng gusali. Pagkapasok sa silid, random na umupo si Xiaoyan sa isang upuan. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Hai Bodong habang ang gilid ng kanyang bibig ay nakataas sa isang ngiti. Mahina niyang sinabi, medicinal formula, medicinal ingredients. Minsan, napagtanto ko na kayong mga alchemist ay talagang nagiging sanhi ng pagkainggit sa mga tao. Ang formula ng gamot na ito para masira ang selyo ay isang bagay na pinaghirapan kong makuha. Ngayong titingnan mo na, magbabago ang apelyido nito. Walang magawa si Hai Bodong na hinukay ang maraming sangkap ng gamot mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay hawak niya ang isang piraso ng sinaunang balat ng kambing na pergamino. Ang sakit sa kanyang mukha ay hindi isang gawa. Upang makuha ang formula ng gamot na ito, naglagay siya ng maraming pagsisikap. Habang pinapanatili ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, si Xiaoyan ay nagalak sa kanyang puso. Sinabi sa kanya ni Yao Lao noon na ang ilang mga formula ng gamot na maaaring makasira ng mga selyo ay may halaga na mahirap tantyahin. Bagamat ang fragment ng mapa ang pinakagusto niya,
natural na mas perpekto ang kakayahang makakuha ng medicinal formula para sa isang baitang 6 na medicinal pill sa daan. Napangiti si Xiaoyan nang matanggap niya ang mukhang luma na medicinal formula na mayroon si Hai Bodong, na may matinding ayaw, na ipinasa sa kanya. Dama po ang kanyang tingin dito at agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Battle Through the Heavens. Kabanata 238. Heavenly Cauldron Rangkang. Breaking Adversity Pill. Ang tatlong maputlang itim na kulay na salita ay nakasulat sa kakaibang balat na pergamino na bahagyang nagbigay ng amoy ng katandaan. Ang mga tingin ni Xiaoyan ay dahan-daang dumaan sa balat na may ngiti sa kanyang mga mata, nang ang kanyang tingin ay nagwawalis sa epekto ng medicinal pill na naitala sa balat na parchment, ang ngiti sa kanyang mukha ay lalong lumaki. Ang Pildores ay Tier 6. Ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan na makabasag ng karamihan sa mga seal. Pagkatapos gamitin ito, maaari din itong bumuo ng isang pagtutol sa partikular na selyo sa loob ng katawan. Sa hinaharap, kung ang isa ay makakatagpo muli ng gayong selyo, ang isa ay magkakaroon ng ilang pagkakataon na mapawalang bisa ang selyo. Ito ay talagang isang magandang bagay. Ang mga mata ni Xiaoyan ay nagtaas-baba sa kakaibang balat na pergamino at hindi maiwasang iklik ang kanyang dila. Hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay hindi lamang makakasira ng selyo, kundi maging sanhi din ng katawan ng tao na nataman ng selyo, na magkaroon ng mas mataas na pagtutol sa selyong iyon sa hinaharap. Sa partikular na puntong ito, natupad nito ang reputasyon nito bilang isang baitang 6 na medicinal pill. Napakaganda talaga nito. Noon, para makuha ang medicinal formula na ito, nagbayad ako ng presyo na nagdudulot pa rin ng sakit sa puso ko kapag naaalala ko ang ginawa ko. Mapait na ngumiti si Hai Bodong habang sabik niyang pinagmamasdan si Xiaoyan. Hahaha. Ano man ang presyo, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit kumpara sa pagpapahintulot sa iyo na mabawi ang iyong lakas ng dawhang. Aliw ni Xiaoyan. Kaagad, hindi niya sinasadyang inimbak ang kakaibang formula ng gamot na ito sa kanyang storage ring sa harap ng mukha ni Hai Bodong. Sa mundo ng alchemist, mayroong isang hindi opisyal na panuntunan. Sino man na nais ng isang alchemist na tulungan silang pinuhin ang mga panggamot na table task na gumamit ng mga espesyal na formula ay hindi lamang kailangang maghanda ng formula ng gamot ng mag-isa, ngunit kailangan ding maghanda ng mga sangkap na panggamot. Bukod dito, ang mga formula ng panggamot na ito ay dapat pangasiwaan ayon sa kasiyahan ng alchemist kasama ang pagkakataon kung saan kinuha ng alchemist ang formula. Ang mga pagkilos na ito mula sa mga alchemist ay karaniwan ding mga pangyayari. Sa mundo ng alchemist, ang paglikha ng mga formula ng gamot ay hindi isang simpleng bagay. Walang katulad sa pagkuha ng panulat at pag-record ng recipe tulad ng iniisip ng isa. Sa panahon ng proseso ng paglikha ng formula na panggamot, ang alchemist ay dapat gumamit ng kanyang sariling espiritual na lakas bilang tinta at pagkatapos ay gumamit ng panulat upang gumuhit gamit ang espiritual na lakas upang matagumpay na lumikha ng isang kwalipikadong formula ng gamot. Kapag gumagamit ng formula ng panggamot, kailangan ng alchemist na gamitin ang kanyang espiritual na lakas at pumasok sa formula ng gamot upang makuha ang mahahalagang data ng pagpino na nakatago sa loob ng formula ng gamot. Halimbawa, ang dami ng mga sangkap na panggamot na kailangan, ang temperatura ng apoy, at iba pa. Ang mga bagay na ito ay mga bagay na kailangang bigyang pansin ng isang alchemist kapag nililinis ang isang tabletang panggamot. Ano man ang katangi-tanging kakayahan ng isang alchemist sa pagpino, kung wala sa kanya ang lahat ng impormasyong ito, mangangailangan siya ng maraming pagsubok bago ito matagumpay na mapino ang medicinal pill na naitala sa medicinal formula. Gayunpaman, sa panahon ng eksperimentong proseso, malamang nasirain niya ang maraming pambihirang sangkap na panggamot, na magiging isang napakalaking kawalan. Kaya, hindi nagawang kopyahin ng Hai Bodong ang formula ng gamot sa kabila ng pagkuha nito sa loob ng mahabang panahon. Nang makita niya ang pagkilos ni Xiaoyan, hindi sinasadyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig. Pagkaraan ng ilang sandali, naiiling na lamang niya ang kanyang ulo at hinayaan si Xiaoyan na kunin ang bagay na ito na nakuha niya ng walang bayad. Matapos itago ang formula na Breaking Adversity Pill na may ngiti, itinoon ni Xiaoyan ang kanyang tingin sa malaking tumpok ng mga sangkap na panggamot na nakapatong sa mesa.
Ang mga panggamot na sangkap na ito ay maaaring ituring na mga bihirang bagay. Ang isang numero sa kanila ay maaaring makakuha ng hindi bababa sa 500,000 gintong barya kung sila ay inilagay sa auction block. Kahit na ang kanilang presyo ay napakataas, ang mga bagay na ito ay bihirang makita pa rin. Kung tutuusin, hanggat ito ay isang taong may kaunting alam tungkol sa kanyang mga paninda, hindi niya dadalhin ang mga pambihirang halamang gamot na ito para i-auction. Ito ay dahil baka isang araw ay makatagpo siya ng isang alchemist na nangangailangan ng mga ganitong uri ng mga bihirang sangkap na panggamot. Kung iyon ang kaso, maaari siyang makakuha ng isang palitan na lubos niyang masisiyahan. Marahil ay dahil sa takot siyang mabaigo, ngunit karamihan sa mga sangkap na panggamot na inihanda ni Haibo Dong ay may 2 hanggang 3 bahagi. Napuno sila ng mesa sa harap ng dalawa. Sinuri ni Xiaoyan ang lahat ng maraming iba't ibang sangkap na panggamot ng isang beses ng detalyado. Nang wala siyang nadiskubreng kulang, tumanggo siya. Pagkatapos ay itinaas niya ito, tinitigan si Haibo Dong na matamang nakatingin sa kanya at sinabing, "Matanda, sa palagay ko ay dapat mong malaman na may ilang pagkakataon na mabaigo kapag nililinis ang isang tabletang panggamot. Bago ko pinuhin ang gamot, may sasabihin ako na hindi magandang pakinggan, mayroon akong kumpiyansa sa pagpino ng ika-6 na antas ng gamot para sa isang kadahilanan, kung kaya't ito ay magreresulta sa isang kabiguan. Alam ko, hindi kayo mananagot. Ganyan kayong mga alchemist. Huwag mong sabihin sa akin na mapipilitin kitang hawakan dito kapag nabigo ka." Nang marinig ang mga salita, iwinagayway ni Haibo Dong ang kanyang kamay at mapait na ngumiti. "Ha. Dahil nakakaintindi si Old Sir, yan ang pinakamaganda. Iniisip ko kung makapaghanda ka ng tahimik na kwarto para sa akin. Sa tagal bago ako lumabas, hindi mo hahayaang mang-istorbo sa akin, pati na ang sarili mo, Old Sir." Inilagay ni Xiaoyan ang lahat ng sangkap sa kanyang storage ring at nakangiting sinabi, "Sundan mo ako." Tumanggo si Haibo Dong at tinungo ang gilid ng pinto. Sumunod si Xiaoyan sa kanyang likuran. Pagpasok sa gilid ng pinto, lumitaw ang isang koridor na medyo madilim. Sumunod si Xiaoyan sa likod ng Haibo Dong ng medyo malayo bago huminto sa labas ng isang pinto sa kahabaan ng koridor. Itinulak ang pinto at bumukas ang mahinang ilaw ng lampara. Ang loob ng silid ay lumitaw na napakalinis, marahil bilang isang resulta ng madalas na paglilinis. Ito ay isang magandang lugar upang pansamantalang manatili habang nagpino ng gamot. Pumasok si Xiaoyan sa silid, tumingin sa lahat ng direksyon at tumanggo ng may ngiti. "Munting kapatid, ayos lang ba ang lugar na ito?" Nakangiting tanong ni Haibo Dong. Nang makita niyang tumanggo si Xiaoyan, nagpatuloy siya. "Dahil ayos lang, pakirefine ang medicinal pill dito. Babantayan ko ang koridor sa labas. Sa panahong ito, magkakaroon ka ng tahimik na kapaligiran na kailangan mo. Tiyak na walang makakagambala sa iyo." "Okay." Si Xiaoyan, habang nakangiting tumanggo. Tinitigan niya si Haibo Dong nang umalis siya at marahang nilock ang pinto ng kwarto gamit ang 2 kamay. Lumingon siya at pinagmasdan ang kwarto. Sa halip na magmadaling magsimula, dahan-dahan siyang tumawid sa kanyang mga hakbang at minsang naglakad sa buong silid. Bawat maliliit na sulok ay sinuri niya ng mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali, natapos niya ang kanyang pagsusuri at naglakad sa gilid ng isang mesa sa gitna ng silid. Tinapik ng kanyang daliri ang storage ring at tahimik na nagtanong sa kanyang puso. "Guro, may mali ba dito?" "Hindi, na-check ko na. Mukhang hindi sinubukan ng lalaking iyon ang anumang nakakatawa dito." Tumawa ang boses ni Yao Lao sa puso ni Xiaoyan. Nang marinig ito, tumanggo si Xiaoyan at ngiting sumagot. "Dahil ganito, guro, oras na para gawin ito." Habang kausap niya si Yao Lao, marahang pinunasan ng daliri ni Xiaoyan ang kanyang storage ring. Agad na napuno ang mesa sa harapan niya ang tambak na mga sangkap na panggamot kanina. "Og, alam ko na tatawagan mo itong mga lumang buto ko para gawin ang masipag na trabaho." Bahagyang nanginig ang singsing at dahan-daang lumutang palabas si Yao Lao. Pinagmasdan niya ang maraming sangkap sa mesa at walang magawang umiling. "Hihihi. Gusto kong ako mismo ang gumawa pero ito ay isang tier 6 na medicinal pill.
Kahit na sa kasalukuyan ay nagtataglay ako ng Heavenly Flame, imposible pa rin para sa akin na pinuhin ito. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay at inosenteng ngumiti. Tungkol sa mga salita ni Xiaoyan, inilibot ni Yao Lao ang kanyang mga mata at nananges. Bumaba siya sa tabi ng mesa at walang ingat na inayos ang mga sangkap na panggamot sa ibabaw nito. Pagkatapos nito, ikinaway niya ang kanyang palad kay Xiaoyan. Agad, dama po sa kamay ni Yao Lao ang kulay itim na sinaunang singsing sa daliri ni Xiaoyan. Matapos maingat na ilagay ni Yao Lao ang kulay itim na singsing sa kanyang kamay, pinitik niya ang kanyang daliri. Isang solidong itim na kulay na medicinal cauldron na kasing laki ng ibabaw ng mesa ang biglang lumitaw. Ang kulay itim na medicinal cauldron ay may matibay na katawan. Bahagyang nabalot ng kalmadong kapaligiran ang buong katawan nito. Buhay na parang apoy na mga larawan ay iginuhit sa ibabaw ng nakapagpapagaling na kaldero. Ang mga guhit ng apoy na ito ay tila tunay na pisikal. Bahagyang naramdaman ni Xiaoyan ang enerhiya ng apoy na nagsisimulang umikot sa paligid ng medicinal cauldron. Good cauldron. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa kulay itim na medicinal cauldron na may pambihirang kahangahangang aura at hindi napigil ang magbigay ng papuri. Ang kaldero na ginamit niya ay walang pagsala kumpara kay Yao Lao. Bukod dito, ang kulay itim na panggamot na kaldero na ito ay malinaw na hindi lamang may napakarilag na hitsura. Mula sa enerhiya ng apoy na automatikong nag-iipon sa paligid nito, malinaw na ito ay isang malaking tulong para sa pagdadalisay ng gamot. Ang isang medicinal cauldron ay ang pinakamahalagang bagay na taglay ng isang alchemist. Ang isang mahusay na medicinal cauldron ay makakapagpapataas ng pagkakataon na matagumpay na mapino ang isang tableta ng malaking halaga. Ang medicinal cauldron ko na ito ay may sobrang dominanteng pangalan. Ang iba ay tinatawag itong Black Demon. Hihihi. Noon ay binayaran ko ito ng napakagandang halaga. Tinitigan ang kulay itim na kaldero na nakasabit sa himpapawid, napabuntong hininga si Yao Lao na medyo emosyonal na ngumiti. Black Demon. Ito ay talagang nangingibabaw. Xiaoyan clicked his tongue as he praised and shook his head. Dahil walang gaanong pakikipag-ugnayan sa mundo ng alchemist, natural na hindi niya alam kung anong uri ng panatikong atraksyon ang taglay ng pangalang ito sa isang alchemist. Katulad ng Heavenly Flame Rangkang, sa Alchemist World, mayroon ding katulad na Heavenly Cauldron Rangkang. Gaya ng iminumungkahi ng pangalan, ang Cauldron Rangkang ay nagtatala ng pinaka-perpekto at natitirang mga medicinal cauldrons. Mayroong kabuoang 13 kaldero sa Cauldron Rangkang. Ang bawat isa sa mga medicinal cauldrons sa ibabaw nito ay may pangkukulam na naging sanhi ng hindi mabilang na mga alchemist na ituloy sila ng may katakawan. Ang ikawalong ranggo sa Cauldron Rangkang ay tinawag na Black Demon. Nang makita ang bahagyang pagkagulat ni Xiaoyan, ngumiti lang si Yao Lao. Gayunpaman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig upang ipaliwanag ang pinagmulan ng itim na kaldero sa kanyang harapan. Bahagyang nanginginig ang palad niya at mabilis na tinakpan ng makapal na apoy na kulay puti ang palad niya. Dahan-daang inilagay ni Yao Lao ang kanyang palad sa isang saksakan ng apoy na hugis brilyante sa itim na kaldero. Marahan niyang pinitik ang kanyang daliri at natakpan ng makapal na puting apoy ang loob ng kaldero. Hihihi. Mukhang binibigyang importansya ng guro ang medicinal refinement na ito. Kung hindi, hindi niya ilalabas ang kanyang medicinal cauldron. Nakangiting sabi ni Xiaoyan habang pinagmamasdan ang umaapoy na apoy sa loob ng itim na kaldero. Noong nag-refine si Yao Lao ng mga medicinal pill noong nakaraan, diretso niya itong pinapino sa kanyang palad. Medyo mataas ang posibilidad na mabaigo ang isang tier 6 medicinal pill. At saka, nasa spirit state lang ako at mas mahina ang lakas ko kaysa sa nakaraan. Natural na kailangan ko ang tulong ng medicinal cauldron para pinuhin ang ganitong uri ng medicinal pill. Mahinang sabi ni Yao Lao. Mabilis na ikanaway ng kanyang palad sa ibabaw ng mesa at dinampot ng kanyang kamay ang maraming sangkap na panggamot. Pagkatapos nito, sabay-sabay niyang itinapon ang mga ito sa kalderong panggamot. Walang kibo ang mukha ni Yao Lao habang ang kanyang palad ay umalis sa medicinal cauldron. Ang tuyong palad niya ay biglang at mabilis na kumaway na para bang siya ay tumatagos sa mga bulaklak at namumulot ng mga dahon.
Kasunod ng pagpitik ng kanyang daliri, ang mainit na makapal na puting apoy sa loob ng itim na kaldero, na may matinding pagsunod, ay naging 10 at maliliit na apoy, na bumabalot sa mga sangkap na panggamot na itinapon. Tinitigan ang napakakinis na kilos ni Yao Lao, ang mukha ni Xiaoyan ay puno ng inggit. Kailan kaya niya mararating ang yugto kung saan madali niyang magagawa ang mga mahihirap na bagay? Isang emosyonal na buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan habang siya ay tahimik na nakaupo sa isang upuan sa gilid. Maingat niyang pinagmasdan ang pagdadalisay ni Yao Lao. Kapag ang isa ay umabot sa entablado na kinaroroonan ni Yao Lao, halos lahat ng maliliit na hakbang ay maaaring magbigay daan kay Xiaoyan na biglang naliwanagan. Sa tahimik na lihim na silid, ang makapal na puting apoy ay sumayaw ng kaakit-akit. Isang mahinang halimuyak na panggamot ang tumagos sa hangin sa loob ng Battle Through the Heavens. Kabanata 239. Pagtatago ng kakayahan. Marahil, ito ay dahil ito ang unang pagkakataon na pinino ni Yao Lao ang Breaking Adversity Pill, ngunit si Yao Lao, sa kabila ng kanyang natatanging kasanayan sa alchemy, ay nabigo sa unang pagtatangka sa pagpino dahil sa kawalan ng balanse sa mga proporsyon ng mga inihandang sangkap na panggamot. Gayunpaman, ang unang nabigong pagtatangka ay hindi naging dahilan upang magpakita ng ibang ekspresyon si Yao Lao. Ang pagkabigo sa panahon ng pagpino ay karaniwan sa mundo ng alchemy na maihahambing ito sa pagkain at pag-inom. Kahit na si Yao Lao ay napakahusay sa pagpino, hindi niya magagarantiya na mapanatili niya ang 100% tagumpay para sa pagdadalisay ng anumang mga gamot na table task. Bagaman ang unang pagtatangka ay nagresulta sa isang pagkabigo, ito ay maswerte na lamang ng isang maliit na bahagi ng panggamot na sangkap ang nawala at sa gayon ay hindi makakaapekto sa pagdadalisay na susunod. Habang si Yao Lao, na nagkaroon ng warm-up experience, ay muling nag-alab para pinuhin ang pill. Siya ay metodo, perpekto, at matagumpay na nakumpleto ang lahat ng natitirang proseso ng pagdadalisay ng gamot. Sa maayos at malinis na silid, dahan-daang umiikot sa himpapawid ang kulay itim na kalderong gamot. Ang makapal na puting apoy ay namimilipit sa loob nito. Habang umiikot ang itim na kaldero, paulit-ulit ding naglalabas ng mga alon ng walang tigil na maliliit na alon ng enerhiya ang nakapalibot na hangin. Ang mga alon ng enerhiya na ito ay pabilog sa hugis na may medicinal cauldron sa gitna nito at unti-unti silang nagsimulang lumawak sa lahat ng direksyon. Nang malapit na silang makipag-ugnayan sa mga dingding, tahimik silang naglaho. Namilipit ang apoy sa kalderong panggamot. Unti-unting nabubuo sa nagniningas na apoy ang isang kasing laki ng hinlalaki ng maputlang kulay ube na panggamot na tableta. Sa wakas, ang pabango ng dark purple-colored na tableta ay biglang lumabas mula sa loob ng kaldero at napuno ang loob ng silid. Ang amoy na ito ay makapal at nanatili sa loob ng silid ng medyo matagal. Mabubuo ba ito sa isang tableta? Inaamoy ang pabango ng tableta na sinamahan ng kulay ube, pinunasan ni Xiaoyan ang kanyang pagod na mga mata at itinaas ang kanyang espiritu habang nakangiting nagtanong. Personal niyang nasaksihan si Yao Lao na pinuhin ang isang antas ng 5 gamot na tableta sa huling pagkakataon. Kaya, alam din niya na ang pag-anod ng pabango ng tableta ay karaniwang tanda bago ang pagbuo ng isang mataas na antas na panggamot na tableta. Oo, bagamat ang Breaking Adversity Pill na ito ay may kakaiba at kakaibang epektong panggamot, ang kahirapan na kasangkot upang pinuhin ito ay hindi masyadong malaki. Bukod pa rito, mayroon akong tulong mula sa Black Demon kaya ang oras na kailangan para sa pagpino nito ay nabawasan ng hindi bababa sa kalahati. Nakangiti si Yao Lao habang tinatango ang kanyang ulo at sumagot. Hahaha. Hindi nakapagtataka. Ang huling beses na tumagal ka ng higit sa 2 araw nang pinuhin mo ang Blood Lotus Pill. Sa pagkakataong ito, 1 araw lang ang ginamit mo para mag-refine ng isang Tier 6 medicinal pill. Mukhang pambihira talaga itong medicinal cauldron ng guro. Nakangiting sabi ni Xiaoyan. May pagkagulat ang kanyang tingin habang pinagmamasdan niya ang kulay itim na medicinal cauldron sa himpapawid. Ang isang ordinaryong medicinal cauldron ay maaaring magbigay ng tulong sa isang alchemist ngunit ang epekto ay napakaliit. Kung ang isang kaldero ay maaaring mabawasan ang oras na kinakailangan upang pinuhin ang isang panggamot na tableta na karaniwang nangangailangan ng 1 araw ng 2 oras,
maaari itong ituring na pinakamataas na grado sa mga panggamot na kaldero. Sa pamamagitan ng paggamit ng dark red medicinal cauldron na ginamit ni Xiaoyan, makakatipid ito ng 1 oras ng pagpino. Sa pamamagitan ng paghahambing sa dalawa, lalong nakikita ni Xiaoyan kung gaano katangi tangi ang kulay itim na medicinal cauldron. Ngumiti si Yao Lao at tumango. Habang naninigas at nakaka-relax ang kanyang nangungunot na palad, ang makapal na puting apoy sa medicinal cauldron ay lalong yumaman. Ubo. Guro. Huwag kalimutang magdagdag ng dagdag. Nang makitang unti-unting nagiging bilog ang gamot na tableta, nagpakawala ng tuyong ubo si Xiaoyan at nagmamadaling nagpaalala. Alam ko, binigyan ni Yao Lao si Xiaoyan ng medyo iritadong sulyap bago tumango. Binaliktad niya ang kanyang kaliwang kamay at biglang bumungad ang isang makapal na apoy na kulay puti. Pagkatapos nito, mabilis niyang sinimulan itong isiksik at ang makapal na puting apoy, na orihinal na kasing laki ng ulo ng isang tao ay naging kasing laki ng hinlalaki ng isang tao sa isang iglap. Ang bone-chilling flame na nakompress sa lawak na ito ay nakatakas na sa likas nitong likas na apoy. Sa halip ay naging isang maliit na puting kristal na kulay. Sa isang sulyap, ang loob ng kristal ay tila may malademonyong makapal na puting apoy na nanginginig ng mahina. Hinubog ni Yao Lao ang mga puting kristal gamit ang dulo ng kanyang daliri bago marahan na pinitik ang kanyang daliri. Ang kristal ay agad na naging puting liwanag na ipinutok sa medicinal cauldron. Pagkatapos nito, diretso itong pumasok sa medicinal pill. Sa sandaling ang kristal ay pumasok sa medicinal pill, ito ay biglang nagbago sa mga patak ng napakaliit na puting glow na ipinamahagi sa bawat bahagi ng medicinal pill. Pinagmasdan ni Yao Lao ang maliliit na butas na nabuo sa medicinal pill rudiment na unti-unting pinupuno at tumango. Matapos mag-isip sandali, iwinagayway niya ang kanyang palad at ang makapal na puting apoy sa medicinal cauldron ay biglang sumibol. Sa isang iglap, natakpan nito ang buong kulay ube na medicinal pill rudiment at sinimulan ang huling matinding pagkasunog. Ang makapal na puting apoy ay umiral lamang saglit bago ito mabilis na napatay. Kasunod ng paglaho ng apoy, ang isang thumb-sized, maputlang purple round medicinal pill na naglalabas ng mahinang kinang ay gamulong at umikot habang lumilitaw ito sa medicinal cauldron. Lumitaw ang kulay lila na gamot na tableta, isang mabangis na pagbabago-bago ng enerhiya ang biglang lumundag mula sa loob ng medicinal pill. Nang dumaan ang enerhiyang ripple na ito sa itim na kaldero, ang isang bahagi nito ay naharang ngunit ang natitira ay tumagos pa rin palabas. Pagkatapos ay marahas itong binaril sa lahat ng direksyon. Mula sa pagmamasid sa kinatatayuan nito, kung hahayaan itong kumalat ayon sa gusto nito, ang silid na ito ay agad na babagsak. Walang pakialam na sumulyap si Yao Lao sa mabilis na kumakalat na alon ng enerhiya. Ang kanyang nangungunot na kamay ay random na kumakaway at isang walang hugis na espiritual na enerhiya ay nabuo ang isang transparent na takip ng enerhiya sa loob ng silid sa isang kisap mata. Nang dumating ang energy ripple sa spiritual cover, nagkabanggaan ang dalawa. Kaagad, nagsimulang lumitaw ang mga alon ng enerhiya sa walang hugis na takip ng enerhiya na parang isang bato na itinapon sa ibabaw ng lawa. Ang mga ripple ay unti-unting nagbago mula sa matinding tungo sa banayad. Ilang sandali pa, tuluyan na silang nawala. Nang tuluyang mawala ang huling energy ripple, tinanggal ni Yao Lao ang spiritual cover. Kumaway ang palad niya sa itim na kaldero. Ang maputlang kulay ube na tabletang panggamot ay itinapon ng itim na kaldero at masunuring dumapo sa palad ni Yao Lao. Hawak ni Yao Lao ang maputlang kulay ube na tabletang panggamot na ito. Paulit-ulit niya itong tiningnan at tinanggo ang ulo. Matapos magbigay ng walang malasakit na pagtatasa na hindi ito masama, walang ingat niyang itinapon ito sa tabi ni Xiaoyan. Tinanggap ni Xiaoyan ang medicinal pill at curious na pinagmasdan ang kulay purple na medicinal pill na ito sa kanyang kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tier 6 na medicinal pill. Ang ibabaw ng medicinal pill na ito ay isang maputlang lilang kulay. Bilog ang katawan nito at may malaking kinang. Bukod dito, sa ibabaw ng medicinal pill, may lumilitaw na ilang kakaibang linya, na hindi gawa ng tao, na nakaguhit dito. Ang mga linyang ito ay sunod-sunod na umikot, na tila isang espesyal na guhit na may abstract na kahulugan.
Sa pagmamasid sa breaking adversity pill na ito sa malapitan, halos maramdaman pa ni Xiaoyan ang kakaibang enerhiya na nasa loob nito. Marahil ang mga linyang ito ang pangunahing sangkap na maaaring makasira ng selyo. Nagdagdag ako ng ilang bone-chilling flame sa medicinal pill. Ang ganitong uri ng kristal na katawan ay itatago ang sarili sa loob ng katawan ng tao kapag ito ay natupok ng isang tao. Karaniwan, hindi ito magkakaroon ng kahit katiting na kakaibang pagkilos. Gayunpaman, kung ako, na nagtataglay ng bone-chilling flame ay isaaktibo ito, ang mga nagyayelong katawan na ito ay mabilis na magbabago sa isang lubhang mapanirang bone-chilling flame. Kapag dumating ang oras na iyon, kung ang kabilang partido ay may anumang masamang intensyon, natatakot ako na siya ay magdusa ng husto. Inilagay ni Yao Lao ang itim na kaldero sa singsing, tumalikod, at tumawa habang nakaharap kay Xiaoyan. Hindi ba niya ito matutuklasan? Nilalaro ni Xiaoyan ang breaking adversity pill habang maingat siyang nagtanong. Hindi niya dapat, syempre. Hindi ko masisiguro ito. Kung tutuusin, walang ganap sa mundong ito. Masisiguro ko lang na napakaliit ng pagkakataong matuklasan ito. Umiling si Yao Lao at sumagot ng nakangiti. Bahagyang tumango si Xiaoyan at naglabas ng isang bote ng jade na may magandang grado mula sa kanyang storage ring. Pagkatapos ay inilagay niya ang breaking adversity pill sa loob nito. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang malaking halaga ng natitirang mga sangkap na panggamot, bahagyang ibinuka ang kanyang bibig at walang humpay na winalis ang lahat ng mga pambihirang halamang gamot na ito sa kanyang storage ring. Hihihi. Ito ang magiging extra reward sa pagpino ng pill. Hindi nilayo ni Xiaoyan na ibalik ang mga pambihirang halamang ito, na madaling makakuha ng mahigit sa 1,000,000 gintong barya sa pamamagitan ng isang auction, sa Haibodong. Sa wakas natapos ko na ito. Itinago ni Xiaoyan ang lahat at tinapik ang kanyang storage ring ng may kasiyahan. Hinarap niya si Yao Lao at sinabing, "Hihihi. Ngayon dapat nating tingnan kung tutuperin ng lalaki sa labas ang kanyang salita. Sana hindi niya tayo biguan." Tumawa ng mahina si Yao Lao. Bahagyang umindayog ang kanyang katawan at agad na naging umaagos na liwanag na pumasok sa kulay itim na singsing. Inilagay ni Xiaoyan ang kulay itim na singsing na nakasabit sa kanyang harapan sa kanyang daliri at inihagis ang bote ng jade sa kanyang kamay. Matapos ayusin ng maayos ang kanyang mga damit, naglakad siya patungo sa pintuan na patungo sa labas ng silid. Sa isang liko ng koridor na medyo madilim, napasando si Haibodong sa dingding. Ang kanyang lumang mukha ay maaaring mukhang medyo kalmado ngunit ang kanyang daliri na kumakatok sa dingding ay paulit-ulit na nagpapakita kung gaano siya nababalisa at naiinip sa kanyang puso. Naramdaman ang unti-unting pag-agos ng oras, tinitigan ni Haibodong ang silid na mahigpit na nakasara sa dulo ng koridor. Hindi sinasadyang nagsalubong ang mga kilay niya. Ilang sandali pa, bumantong hininga siya. Ang mga sangkap na panggamot na kailangan upang pinuhin ang breaking adversity pill ay hindi madaling mahanap. Siya ay gumugol ng ilang taon upang tipunin ang lahat ng mga sangkap na panggamot na ito. Kung mabibigo si Xiaoyan sa pagpipino, ang kanyang pag-asa na mabawi ang kanyang lakas ay maaaring maantala. Hinimas ni Haibodong ang kanyang palad. Ang kalmado sa kanyang mukha sa wakas ay nagsimulang magbunyag ng ilang pagkabalisa. Mahina siyang umungol. "Huwag mong sabihing nabigo siya." Mukhang naging walang ingat ako. Ang lakas ng lalaking iyon ay maaaring hindi ko makita ngunit napakabata pa niya kung tutuusin. Kahit na nagsimula siyang magsanay ng kanyang mga kasanayan sa alchemy noong siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, iyon ay magiging higit sa 10 taong halaga ng oras. Sa loob lamang ng 10 taon, gaano siya kahusay. Sa kanyang kamao at palad na mabigat na dumudurog sa isa't isa, ang ekspresyon ni Haibodong ay nag-iba-iba. Ilang saglit pa, umiling siya ng malungkot at mapait na ngumiti. Pagkatapos dumating sa puntong ito, maaari lamang akong umaasa na ang taong ito ay maaaring magdulot ng ilang himala. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtataglay ng lubhang nakakatakot na heavenly flame. Lumipas ang oras. Ang kapaligiran sa koridor ay may patong ng pagkainip na unti-unting namamalagi sa ibabaw nito habang lumilipas ang oras. Isang daliri ang naiinip na tumapik sa dingding. Sa isang pagkakataon,
Tinakpan ni Dao Chi ang daliri at marahas itong idiniin, na lumikha ng isang butas sa loob ng dingding. Pupunta ako at titingnan. Napakunot-noo ang mukha ni Hai Bodong. Sa wakas ay hindi na niya nakayanan ang paghihirap ng paghihintay ng ganito. Huminga siya ng marahas, bigla niyang inikat ang kanyang katawan at may pagnanais na maglakad sa koridor. Sa sandaling lumingon si Hai Bodong, biglang tumahimik ang kanyang katawan. Baka sa mukha niya ang pagkagulat habang nakatitig sa koridor. Isang binatang nakaitim na damit ang nakasandal sa dingding at nakangiti sa kanya. Ilang sandali pa, nilunok niya ang kanyang laway at nagmamadaling humakbang pasulong habang sabik na tanong niya. Munting kapatid, nagtagumpay ka ba? Binigay ni Xiaoyan ang kanyang kamay at hinarap si Hai Bodong na dahan-daang naglalakad na may sabik na mukha. Pagkatapos ay iwinagayway niya ito at inihagis ang isang bote ng jade patungo sa Hai Bodong. Medyo maswerte ako at halos hindi nagtagumpay. Tinitigan ang bote ng jade na itinapon, tila nahihiyang na ginamit ni Hai Bodong ang kanyang mga kamay at paa upang subukang saluhin ito. Maingat niyang hinawakan ito sa kanyang mga palad na para bang anak niya ito. Nang makita ng kanyang mga mata ang kulay lila na tabletang panggamot sa bote ng jade, isang walang pidgel na pagpapahayag ng kagalakan at pagkabigla ang lumitaw sa kanyang lumang mukha ng sabay-sabay. Ang walang pidgel na saya ay natural dahil natanggap niya ang kanyang hiling na makuha itong breaking adversity pill. Sa kabilang banda, ang pagkabigla ay dahil nahihirapan pa rin siyang maniwala na sa loob ng maikling araw, ang batang ito na nasa harap niya na hindi pa mahigit 20 ay nagawang ganap na lumikha ng 6 na antas na panggamot na tableta na kahit na si Pil Kinggo ay hindi niya mapino. Talagang itinago niya ang kanyang kakayahan. Sa sandaling ito, isang evaluating phrase para kay Xiaoyan ang lumabas sa puso ni Hai Bodong. Battle Through the Heavens. Kabanata 240. Pagsira ng selyo. Tinitigan si Hai Bodong na mahigpit na nakahawak sa bote ng jade na may mukha na puno ng walang pidgel na kagalakan, si Xiaoyan ay tumawa ng mahina bago bahagyang ngumiti habang sinasabi. Mr. Hai Bodong. Ang bagay ay matagumpay na napino. Paano ang fragment ng mapa? Nang marinig ito, pansamantalang nawala si Hai Bodong. Agad at mabilis niyang binawi ang sarili mula sa walang pidgel na saya. Umikot ang mga eyeballs niya at dinilaan niya ang mga labi niya nang bumungad sa mukha niya ang kahihiyan. Sinabi niya, little brother. Pwede mo akong tawaging Xiaoyan. Nang makita ang ugali ni Hai Bodong, bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan habang mahina niyang sinabi. Ha. Sige. Little brother Xiaoyan. Mabilis na tumanggaw si Hai Bodong. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang bote ng jade sa kanyang kamay at sinabing may awkward na ngiti. Little brother, huwag mong sisihin ang matandang ito dahil may gagawin pa ako. Ubo. Hindi naman sa katandaan ko ay hindi ka naniniwala sa iyo, ngunit ang pangunahing dahilan ay hindi ko rin nakita kung ano ang hitsura ng isang breaking adversity pill. Alam ko lang sa medicinal formula na puro purple ang kulay nito. Kaya naman, iniisip ko kung papayagan ba ako ni Little Brother Xiaoyan na ubusin ang medicinal pill at subukan kung talagang makakatulong ito sa akin na masira ang selyo. Ha. Kung talagang masira ang selyo, tiyak na ibibigay sa iyo ng matandang ito ang fragment ng mapa. Hihingi din ako ng tawad sayo. Older sir, ang paraan ng paulit-ulit na paghahanap ng mga dahilan para ipagpaliban ang usapin ay hindi nagpapakita ng kilos ng isang taong dating isa sa 10 malalakas ng Jiama Empire. Ang mahabang daliri ni Xiaoyan ay dahan-daang nagtanggal ng kaunting alikabok mula sa dulo ng kanyang manggas. Siya ay walang ekspresyon habang sinabi niya. Ang munting brat na ito ay ginamit ang lahat ng aking pagsisikap upang matulungan si old sir. Ngunit ang iyong mga aksyon ay talagang nagdulot sa akin ng panghihina ng loob. Little brother Xiaoyan, noon ay talagang nagkasundo tayo na hanggat maaari mo akong tulungang pinuhin ang breaking adversity pill, ibibigay ko sa iyo ang fragment ng mapa, ngunit hayaan mo akong subukan kung ang gamot na ito ay totoo o hindi. May sasabihin ako na nakakainis. Kung ito ay iba pang medicinal pill na random na ibinigay mo sa akin bilang isang stifler, hindi ba ako magdurusa ng malaking kawalan kung hindi ko ito susuriin?
Ang lumang mukha ni Haibodong ay mas makapal kaysa sa inaakala ni Xiaoyan. Ang paraan kung saan siya ngumiti ng mapait ay tila siya ang pinakadakilang biktima. Nang makita ang mapait na mukha ni Haibodong, mahigpit na pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kilay at mahinang nagsabi. "Odd sir, may ipapaalala ako sa iyo. Itong Breaking Adversity Pill Medicinal Formula ay isang bagay na ibinigay mo sa akin. Buo ko ring sinunod ang utos nito na pinuhin ang medicinal pill. Ngunit kung ang medicinal pill na ito ay nagtataglay lamang ng epekto ng multo na makakasira. Sa makatuwid, kung ubusin mo ang Breaking Adversity Pill at hindi mo pa rin maalis ang selyo dahil sa medicinal formula, hindi ba ako masisisi niyan? Kung gayon, hindi ba ang pagsisikap kong magmadali sa malayong distansya patungo sa disyerto, na matapang ang panganib na mapatay ni Reyna Medusa upang matulungan kang maghanap ng malaking halaga ng paggastos ng gamot sa Datura, pati na rin ang dami ng gamot sa Datura, lubusang hindi pinapansin. Ipinagkis ni Xiaoyan ang kanyang 10 daliri sa kanyang harapan habang mahina niyang sinabi na may malamig na ngiti. Pagkatapos ng marami, ang lahat ng nakuha ko ay isang piraso lamang ng mapa at isang pabor, na sinang-ayunan ng isang dawwang. Sabihin mo sa akin, lugi ba ako o nakinabang ako? Ah! Nang marinig ito, bahagyang napahiya ang mukha ni Haibodong. Ilang sandali pa, sa wakas ay tumawa siya ng mahina. Alam din ng matandang ito na medyo samobra ang kahilingan ko, ngunit makatitiyak si Little Brother Xiaoyan na natural na hindi ako gagawa ng anumang bagay na walang utang na loob. Paano naman ito? Hanggat ang Breaking Adversity Pill ay maaaring magpakita ng kaunting epekto, tiyak na tutuperin ko ang aking salita. Bukod dito, itong Breaking Adversity Pill ay isang medicinal pill na personal na pinino ni Little Brother Xiaoyan. Don't tell me na wala kang tiwala dito. Hahaha. Ho, nagpakawala ng malalim na hininga si Xiaoyan. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan si Haibodong na tumatawa ng tuyo at mahigpit na pinagdikit ang kanyang mga kilay. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay ikinaway niya ang kanyang kamay na medyo malungkot at mahinang sinabi. Kung gayon, gagawin namin ang sinabi mo. Paalalahanan ko pa si Old Sir. Ito na ang huling pagkakataon na susuko ako. Hana. Salamat Little Brother Xiaoyan sa pag-unawa sa kahirapan ng dating ako. Nang marinig ang tugon ni Xiaoyan, isang masayang ngiti ang agad na lumitaw sa mukha ni Haibodong. Maingat niyang inilagay ang bote ng jade sa storage ring, hinarap si Xiaoyan at sinabing, Little brother, sundan mo ako sa basement. Kung masisira ko talaga ang selyo mamaya, titiyakin ng basement na ito na hindi tumutulo ang chiko. Kasabay nito, maiiwasan nito ang ilang hindi kinakailangang problema. Tinanguan ni Xiaoyan ang kanyang ulo ngunit masyadong tamad na magsabi ng kahit anong dagdag kay Haibodong. Ang kanyang mukha ay nagyayelo habang nakataas ang kanyang baba sa Haibodong, senyales na ang huli ay manguna. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaoyan, alam din ni Haibodong na kasalukuyang nasa masamang mood si Xiaoyan. Napatawa na lang siya ng awkward at nagmamadaling tumutok sa pangunguna sa harapan. Habang sinusundan niya si Haibodong, tinitigan ni Xiaoyan ang matandang tao sa kanyang harapan na mabilis ang takbo. Matagal siyang natahimik bago biglang sumili ang walang pakialam at malabong ngiti sa kanyang walang ekspresyong mukha. Ang kamao sa ilalim ng kanyang manggas ay mahigpit na nakakuyom at ang isang tipak ng kulay berdeng apoy ay malikot na lumukso sa kanyang mahabang daliri. Itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga labi at pinaikit ang kanyang mga mata habang bumubulong sa kanyang puso. Old sir, sana ay hindi mo talaga ako bibiguin. Kung hindi, wala akong pakialam kung tinawag kang Ice Emperor. Ngayon, pipilitin kitang magdusa ng matinding pagsisisi. Bagamat hindi masyadong malaki ang koridor, ang dami ng paliko at pagliko ay lalampas sa inaasahan ng sinuman. Sumunod si Xiaoyan sa likod ng Haibodong at gumawa ng ilang mga pagliko. Ang nakapalibot na monotonous at katulad na kapaligiran ay naging sanhi ng pakiramdam ng mga tao na medyo pagod. Sa kabutihang palad, ang lakas ng pag-iisip ni Xiaoyan ay medyo mabuti, kaya hindi ito umabot sa antas ng pakiramdam ng anumang kahirapan sa pagtitiis. Kaya lang medyo nahirapan ang puso niya. Sa loob ng koridor, hindi masyadong malakas ang mga ilaw.
Magkakaroon lamang ng lampara na naglalabas ng mahinang ningning sa bawat 10 dagdag na metro sa pagitan. Sa ganitong uri ng madilim na kapaligiran, napanatili ng 2 tao ang katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng mga yabag lamang ang dahan-daang umalangaw sa mahabang pasilyo at umalangaw sa mahabang panahon. Ang marinig ang mga tunog na ito, kahit sino ay kilabot. Maaaring tila patag ang koridor, ngunit naramdaman ni Xiaoyan na tila naglalakad sila sa isang hilig na ruta. Matapos maglakad sa ganitong nakapanlulumong paraan sa loob ng halos 20 minuto, biglang huminto si Hai Baodong, na nasa harapan niya. Lumingon siya at nakangiting sinabi kay Xiaoyan. Nandito na tayo. Tumalon ang tingin ni Xiaoyan kay Hai Baodong at winalis ang lugar sa harap niya. Tanging isang makapal na metal na pinto ang nakikita niya mula sa gilid ng kanyang paningin sa ilalim ng mahinang liwanag mula sa mga lampara. Ang metal na pinto ay malalim at madilim na itim, na naglalabas ng solid at makapal na pakiramdam. Habang nakatingin siya sa metal na pinto, malinaw na naging mas mabilis ang mga yapak ni Hai Baodong. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa harap ng pinto. Hinayla ng kanyang palad ang isang itim na metal na ulo ng leon sa kanyang harapan. Kasunod ng tunog ng katsa, agad na nagsimulang dahan-dahang bumukas mag-isa ang metal na pinto. Isang maliwanag na liwanag din ang ipinadala mula sa loob. Maligayang pagdating. Si Hai Baodong ay pagod na kumaway kay Xiaoyan habang nauna itong pumasok na may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Tumayo si Xiaoyan sa pintuan at nag-alinlangan sandali. Inilibot ng kanyang tingin ang paligid sa malaking pinto bago tumungo sa basement room. Pagpasok sa silid sa basement, nakita ni Xiaoyan na ang temperatura sa paligid ay biglang bumaba ng husto. Isang bahagyang malamig na pakiramdam ang bumabalot sa kanyang buong katawan habang nakatingin sa paligid niya. Medyo natigilan siya nang mapagtanto na ang silid sa ilalim ng lupa ay isang ice cellar. Sa kisame ng ice cellar at nakapaligid na makakapal na pader, mayroong isang layer ng snow white na yelo na natigil mula sa kanila. Sa itaas ng kanyang ulo, maraming matutulis na icicle ang lumitaw na parang matalas na longsword na nakasabit ng pabaliktad sa kisame. Isang mahinang malamig na hamog ang ibinuga, na bumabalot sa loob ng silid sa ilalim ng lupa at posibleng nagtagal ng maraming taon. Hindi alam kung gaano karaming oras at pagod ang ginugol ni Hai Baodong sa medyo malaking underground room na ito. Hahaha. Ang Daochi method na ginagawa ko ay mas naaayon sa dilim at lamig. Kaya, ang pagsasanay sa ganitong uri ng lugar ay magkakaroon ng mas magandang epekto. Ang lugar na ito ay may kalayuan din sa ibabaw. Ang yelo at ang lupa sa itaas ay kayang takpan ang aking chi dito, na nagiging dahilan upang hindi ito maramdaman ng ibang malalakas na tao. Lumilitaw na malinaw sa pagdududa sa isip ni Xiaoyan, ipinaliwanag ni Hai Baodong, na nasa harapan. Tumanggaw si Xiaoyan at walang humpay na umupo sa isang upuan sa gitna ng silid sa ilalim ng lupa. Itinaas niya ang kanyang ulo upang harapin si Hai Baodong at mahinahong sinabi. Bilisan mo, hindi ko talaga gusto ang kapaligiran dito. Hehehehe. Sige. Ngumiti si Hai Baodong at tumanggo. Pagkatapos ay kinuha niya ang Breaking Adversity Pill mula sa loob ng storage ring at maingat na inilagay sa kanyang palad upang tingnan ito. Ang maingat na paraan ay muling nagdulot ng paglapat ng kilay ni Xiaoyan. Pagkaraan ng mahabang panahon na inspeksyonin ito at hindi nakahanap ng kakaiba, sa wakas ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga si Hai Baodong. Ang kasalukuyang siya ay natutunan din na maging mas matalino. Alam niyang ang pagkilos niya ngayon ay tiyak na magiging sanhi ng labis na kawalang kasiyahan kay Xiaoyan. Sa makatuwid, hindi niya iniling ang kanyang ulo upang tingnan ang pangit na ekspresyon ni Xiaoyan. Bahagyang dumiin ang kanyang mga daliri sa lupa at tumalon ang kanyang katawan sa isang nakaupong plataporma na ganap na nabuo mula sa pagtitipon ng malamig na yelo. Naka-crossleg siya at pinasok ang Breaking Adversity Pill mula sa kamay niya papunta sa bibig niya. Bahagyang gamulong ang lalamunan niya at nilunok ang tableta sa kanyang tiyan. Nakaupo sa upuan, ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinulot ang kanyang daliri. Sa sandaling lunukan ni Hai Baodong ang Breaking Adversity Pill, biglang sumilay ang mahinang ngiti sa kanyang mukha na ibinaba. Sa malamig na silid sa ilalim ng lupa,
unti-unting tumahimik ang kapaligiran kasunod ng pagpasok ni Haibodong sa kanyang training mode. Pasimpleng nakaupo si Xiaoyan sa upuan na nakatitig lamang sa kanyang palad. Lumilitaw na wala siyang kaunting pag-aalala kung matagumpay na nagpapatuloy ang pagsira ng selyo ni Haibodong. Ang tahimik na kapaligiran ay tumagal ng halos kalahating oras o higit pa bago ito nabasag ng isang bilog ng mabangis na alon ng enerhiya. Sa ice platform, si Haibodong, na bumaba sa katahimikan, ay biglang nagsimulang manginig ng husto. Ang mga alon ng mabangis na enerhiya ay mabilis na naglalabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kahit saan dumaan ang energy ripple, ang nakapalibot na mesa o mga haligi ng yelo ay lalabas at putol-putol na may tunog na palala. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo at pinagmasdan ang mabilis na pagdating ng mga alon ng enerhiya. Gumagalaw ayon sa nais ng kanyang puso, isang malabong berdeng kulay na apoy na daochi na balabal ang mabilis na lumabas sa ibabaw ng kanyang katawan. Ang mainit na kulay berdeng apoy ay sinunog ang lahat ng mga alon ng enerhiya na kumalat patungo sa kanya sa kawalan. Sa ice platform, mukhang hindi naramdaman ni Haibodong ang pagkawasak na ginawa niya. Saglit na nanginginig ang kanyang katawan nang biglang sumigla ang matandang mukha. Isang tahimik na kulay berdeng kakaibang enerhiya ang mabilis na natipon sa kanyang noo. Makalipas ang ilang sandali, nakabuo talaga ito ng isang tahimik na berdeng maliit na enerhiya na snake print. Ang bakas ng ahas ay nananatili sa noo ni Haibodong at matigas na pinigilan ang pag-akyat ni Daochi sa kanyang katawan. Sa sandaling lumitaw ang snake print, isang maputlang lilang enerhiya ang dahan-daang nabalot paitaas mula sa leeg ni Haibodong. Sa isang kisap mata, nagsimula itong makipag-ugnayan sa tahimik na berdeng maliit na ahas. Nang magkadikit ang dalawang mabangis na enerhiya, naganap din ang paglitaw ng mga alon ng enerhiya tulad ng mga nauna. Ang kulay purple na enerhiya at ang snake print ay nasa tuloy-tuloy na pagkapatas sa noo ni Haibodong na may isa sa itaas at isa sa ibaba. Ang mahinang kinang na ibinubuga ng dalawang uri ng enerhiya ay naging sanhi ng kakaibang pagpinta sa mukha ni Haibodong. Idinagdag ito sa baluktot na mukha ng Haibodong na dulot ng matinding sakit na nalikha mula sa dalawang uri ng enerhiya na nakikipaglaban sa isang mahalagang lugar tulad ng kanyang ulo. Nagbigay ito sa kanya ng isang mahinang mabangis na tingin ng may sumulyap sa kanya. Ang 10 daliri ni Xiaoyan ay nag-cross sa harap ng kanyang katawan habang iniangat niya ang kanyang ulo. Mataman niyang tinitigan ang dalawang kulay na liwanag na ibinubuga mula sa mukha ni Haibodong. Bahagyang nagtataka rin ang kanyang puso kung may lakas ba itong breaking adversity pill na basagin ang selyo na inilagay ni Queen Medusa. Ang kulay lila at kulay berdeng enerhiya ay patuloy na gumagalaw pataas at pababa sa isang deadlock sa ganitong paraan. Gayunpaman, nang maganap ang deadlock ng mahigit kalahating oras, ang tahimik na berdeng snake print sa wakas ay bahagyang lumabo. Maliwanag, ang breaking adversity pill na ito ay tila talagang nagtataglay ng kakaibang epekto ng pagpigil sa ganitong uri ng selyo. Hindi naman talaga masama itong breaking adversity pill. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon sa hinaharap, maghahanda ako para sa sarili ko. Kung mabubulyan ako ng isang tao balang araw, mabuti na may handa. Nang makita ang kulay berdeng ningning na iyon na lalong lumalabo sa ilalim ng lilang kinang, naging maliwanag ang mga mata ni Xiaoyan habang tumawa siya ng mahina. Mag-ingat ka, ang taong iyon ay malapit nang masira ang selyo. Ang paalala ni Yao Lao ay biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Tumanggo si Xiaoyan at ang Daochi sa kanyang katawan ay nagsimulang dahan-daang damaloy, naghahanda para sa anumang biglaang pangyayari. Hiniram ng kulay purple na enerhiya ang epekto ng pagpigil upang dahan-daang itaboy ang teritoryo na sinakop ng snake print. Pagkatapos ay unti-unti nitong pinaalis ang huli mula sa noo ni Haibodong bago ang kulay lila na enerhiya ay biglang lumundag at isang mabangis na puwersa ang ganap na nagtanggal ng bakas ng ahas sa ulo ni Haibodong. Pagkaalis pa lamang ng bakas ng ahas sa ulo ni Haibodong, ang bakas ay nanginginig ng matindi at agad na napalitan ng berdeng usok na lumulutang paitaas at naglaho. Sa sandaling umalis ang bakas ng ahas sa kanyang katawan, biglang bumukas ang nakapikit na mga mata ni Haibodong. Isang halos solidong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Isang mabangis na puwersa, na katulad ng sa isang leon na nagising,
ay lumabas mula sa loob ng katawan kung saan ito ay malalim na pinigilan sa loob ng mga dekada. Sa ilalim ng malakas na puwersang ito, nagsimulang pumutok ang ice crystal layer sa loob ng underground room. Hahaha. Napunta na sa impyerno ang maldita na selyong iyon. Naging dawwang na naman ako. Sa paghakbang ng kanyang mga paa sa platform ng yelo, ang katawan ni Haibodong ay mabilis na nasuspine sa himpapawid. Puno ng walang pidgel na saya ang kanyang mukha habang iniangat ang kanyang ulo para tumawa ng malakas. Ang matinding sound wave ay dinala ni Daochi, niyanig ang nakapalibot na basag na layer ng yelo hanggang sa ito ay bumukas. Matapos tumawa ng napakatagal, si Haibodong, na nasuspine sa himpapawid ay biglang inilipat ang kanyang tingin na nagdala ng pinong liwanag patungo kay Xiaoyan, na nakaupo sa upuan sa ibaba ng hindi gumagalaw. Naningkit ang mapuputik niyang mata. Tila naramdaman ang agresibong titig mula sa himpapawid, bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang sulok ng kanyang bibig. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Ang kanyang mukha ay kasing kalmado ng isang napakalalim na balon ng tubig habang siya ay mahinang pinagmamasdan ang dawwang sa himpapawid na nakabawi sa kanyang lakas. Sa himpapawid, dalawang titig ang nag-cross sa isa't isa, bahagyang nagpapakita ng lamig.